Hello, good morning sa inyong lahat dyan. Alam ko, nasa mabuti kayong kalagayan dahil di tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Amen? I would like to share this morning about renewed heart. Okay? Pusong binago ng Diyos. Pusong uh, itinama ng Diyos. Amen? So, ang ating Panginoon, nung tayo ay wala pa sa ating Panginoon, ang puso natin hindi bago. Ang puso natin ay hindi malinis. Ang puso natin ay punong-puno ng kasalanan. Okay? Dati, nung tayo ay hindi pa mananampalataya sa ating Panginoong Hesus, we desire of more. Not just ourselves, but kumbaga parang paano tayo maghihiganti, paano tayo magtatanim ng galit, and hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Okay? Hindi yun yung desire ng Diyos para sa buhay natin. Okay? Meron akong sinusubaybayan dati sa TV, okay? Actually, that time talagang gustong-gusto ko siyang pinapanood. Alam niyo yung restoration, it's about cars and all, basta mga sasakyan, and yung mga owner ng mga sasakyan na yun, they willing to spend money for it to restore and to make a car functionable again. May istorya kasi yung sasakyan na yun. So, gusto nilang i-restore and they will able to spend a bunch of money. Maraming pera, okay? Maraming budget para ma-restore yung kanilang sasakyan. So, yung gusto nilang design, gusto nilang kulay, gusto nilang i-redeem yung to redeem what is originally designed for it, yung history nun. So, they want to restore it. Okay? And they will able to put more money to restore. Okay? At kapag nagawa na yun, makikita mo yung kasayahan ng mga owner, talagang hindi mo talaga matatawarin yung expression nila, talagang masayang-masaya sila at saka fulfill sila dun sa ginawa nila. So, what I want to say, ang Diyos, lagi niyang gustong gawin sa buhay ng bawat isa. Na i-restore tayo, yung puso natin. Okay, alam niyo yun nung unang nag-reveal ang Diyos sa buhay natin, di ba? Siya ay kumatok sa pintuan ng ating puso. Kumatok siya, nag-i-invite siya na papasukin mo ko, tsaka sabay tayo maghahapunan. And that's the very good start ng ating buhay pananampalataya sa ating Diyos. Sa awit 51 verse 10 to 12, ang sabi doon, isang pusong tapat na sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin, ang espiritu mo ay paghahariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Tatlong bagay po yung mahalagang nais mithiin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay, kung meron kang prayer sa mga bagay-bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, mabuti yun. Okay, kung meron tayong panalangin na gusto nating talagang, Lord, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko, mabuti yan. Okay? Pero this is the three principles na gusto kong isama nyo sa prayer nyo. Personal prayer nyo. Actually, merong personal prayer. Merong prayer na para sa mga gusto mong mangyari. Of course, hindi lang tayo mananalangin ng para sa ating mga sarili, di ba? Nanalangin tayo para sa iba rin. Okay? I'm talking about devotional prayer. Okay? Una, the new heart. O kaya pusong dalisay. Alam nyo ba yung lagi mong kinakanta, lagi mong minimithi, yung pusong dalisay? Panginoon, lagi mo kong gawing tapat sa iyo. Minimithi ko na ang puso ko ay makita mo na busilak sa iyong harapan. That's why kapag nanalangin tayo, nanghihingi tayo ng pagpapatawad sa ating Panginoon. Kasi baka meron sa puso natin na hindi natin alam, nagtanim pala tayo ng galit. 'Di ba? Baka meron sa puso natin na hindi natin
mapatawad pa. And yet, lumalapit tayo sa Diyos, pero meron pala tayong kasalanan na itinatago pa. Remember, di ba? Kung hinihid natin yung kasalanan, hindi tayo tutugunin ng Diyos sa Psalms, di ba? At pangalawa, the guidance of the Holy Spirit, o kaya pagsama ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi dito, sa iyong harapan, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ay papaghariin. Actually, meron tayong pananagutan sa ating sarili na kung saan dapat lagi nating inaalaw ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Okay? Ang yung Espiritu, ito kasi yung sumasama sa atin. By the way, ang Espiritu ng Diyos, sa panahon ngayon, siya na yung nagmamanifest sa atin, siya na yung nagga-guide sa atin, ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin, ang banal na Espiritu ang nagpapasaya sa atin, ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kalakasan sa atin, ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng wisdom sa atin. And yet, kailangan natin siyang i-recognize sa buhay ng bawat isa. Personally. Because David said sa prayer niya, huwag mo kong alisin sa iyong harapan, O Diyos. Ang Espiritu mo ang lagi kong paghahariin sa aking puso, sa aking buhay. That's the prayer of King David. At pangatlong principles ng panalangin mo lagi, okay? I-renew mo lagi yung salvation mo, alahanin mo lagi yung pagliligtas ng Diyos sa buhay mo. Alahanin mo lagi ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. The basic principles of salvation. And God is able to reveal Himself personally in our lives. Alam nyo, remember, after we hear the Word of God, through His Word, He touches our heart. Okay? And here we are, we open our life to God because na-realize natin kung gaano siya kabuti sa buhay natin. Dati, laman ng ating puso ay hindi karapat-dapat sa Diyos. We desire of sins. Kasalanan, dinidesire natin. Hindi natin alam kung ba't natin dinidesire yun. Kasi nga, yun ang tendency ng kasalanan. Nasa puso natin yun dati. At hindi lang yun. Kapag ang puso mo ay punong-puno ng karumihan, guess what? Ang nagiging result nun, nawawalan ka ng pag-asa. Nawawalan ka ng direction. Okay. Ang sabi sa Ephesians 5:8, ang sabi doon, dati nasa kadiliman kayo, ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. What I mean to say, after nung kaligtasan na ating natanggap mula sa ating Panginoong Hesus, hinahango niya na tayo doon sa kung saan tayo nagiging stagnant ng buhay. Ano ba yung stagnant na buhay na tinatawag? Ang ibig kong ipakulugan dito. Kalayaan. Isa sa mga kapakinabangan natin nung tayo ay nagkaroon na ng pananalig sa ating Panginoong Hesus. Kapakinabangan ng mayroong Panginoong Hesus sa buhay natin, kalayaan.